Naimbag nga daw kada kayo aming kakabsat and welcome back to my channel. Ang pinakahihintay na pagtutuos ni former President Rodrigo Duterte at ng Quadcom. Naunsya mi, hindi po matutuloy bukas ang Quadcom hearing dahil ito po ay na-cancel. Naduwag nga ba ang ating mga kongresista tulad ng sinasabi ng iba? Kahapon po, November 11, Monday, Duterte's former Chief Presidential Legal Counsel Salvador Panelo announced in a Facebook Live video that the former president will attend the Quad Committee's upcoming hearing. The day after tomorrow, ang dating Presidente Rodrigo Roa Duterte ay dadalo dyan sa Quad Committee hearing kaugnay sa extrajudicial killing na yan. Panelo said, titingnan natin yung tapang nito mga kongresista nito. Makakaharap nila yung hinahamon nila. Hindi sila uurungan nito, sabi pa ni Panelo. Alam niyo, ito si Panelo, joker talaga. Ang galing magpaikot ng ulo ng taong bayan, pero hindi naman naniniwala sa kanya. Sabi niya, titingnan natin yung tapang nitong mga kongresista nito. Makakaharap nila yung hinahamon nila. Hindi sila uurungan nito. Hindi uurungan? Nung November 7 nga yung unang pandinig sana na maghaharap yung dalawa, ang Quadcom saka si former President. Sumipot ba ang dating Pangulo? Hindi ba hindi? At kung ano-ano pa ang idinahilan, kesyo walang pamasahe, kesyo walang integridad ang Quadcom. Tapos sasabihin ni Panelo, hindi kayo uurungan ni Duterte. Kung talagang hindi sila uurungan, dapat nung unang pandinig pa lang nung November 7, sumipot na si Digong. Kaya huwag kang ganyan, Panelo, ha? Ang hilig mo magpaikot ng tao, wala naman ang naniniwala sa'yo. Pero headline dito sa Politico, naduwag kay Digong, 11th House Quadcom hearing cancelled after Rody Duterte confirms attendance. The 11th hearing of the House Quad Committee investigating the Duterte administration's war on drugs won't push through on Wednesday, November 13, despite confirmation of former President Rodrigo Duterte's attendance. A check of the House of Representatives website showed that the joint hearing of the House Committee on Dangerous Drugs, Public Accounts, Public Order and Safety, and Human Rights set on November 13 has been cancelled. So, totoo bang naduwag ang mga kongresista kay Digong? Paano sasabihin na duwag ang mga kongresista? Nung November 7, nandyan sila lahat, naghintay sila, walang Digong na sumipot, ni walang abiso na hindi darating. Dumating na lang sulat galing sa kanyang abogado. O sino ang naduwag ngayon? At ano nga ba ang dahilan kung bakit nakansela ang Quadcom hearing bukas? Pakinggan po natin ito mula sa teleradyo. Pagdinig po ng House Quad Committee, kanselado bukas. Alamin natin kung bakit nagbabalita at nagseserbisyo mula Kamara si Pamela Vasquez. Pamela? Jonathan, ayon kay Quadcom Overall Chair Congressman Robert E. Barbers, ay noong nakaraang linggo pa nila pinag-aaralang i-cancel hanggang sa kahapon nga ay napagpasyahan nila ito. Paliwanag pa ni Barbers ay marami anilang mga witness na nais humarap sa pagdinig at magbigay ng kani-kanilang salaysay, ngunit bago mangyari yan, ay kailangan pa nilang i-verify o aralin yung mga affidavit kung sino sa mga ito ang credible. Hinggil naman sa naging anunsyo ng dating Chief Presidential Legal Counsel ni former President Rodrigo Duterte na si Atty. Sal Panelo na dadalo nga supposedly bukas itong si dating Pangulo ay ayon naman kay Quadcom Co-Chair Congressman Dan Fernandez na mayroon silang 3-day ruling kung saan dapat ini-inform ang komite sa kanilang pagdalo at hindi raw dapat ito idinadaan sa social media. Paglilinaw pa ni Barbers ay wala rin silang natanggap na formal communication mula nga doon sa kampo ni Duterte na attend bukas. Sa ngayon ay patuloy pa rin ang press conference dito sa Kamara at abangan ng karagdagan o kabuuang detalye maya-maya lamang. So ayan, meron naman palang dahilan. Unang-una, dapat 3 days before ay nagpapaabiso na yung inimbitahan kung darating sila. Ang nangyari, wala pong abiso ang kampo ni Duterte. Kahapon lang nag-abiso si Sal Panelo tapos via Facebook Live pa. Dapat daw hindi yan idinadaan sa media ang pagdalo. Isa pang dahilan ay dahil dumadagdag yung mga gustong mag-witness against kay Duterte, pero pinag-aaralan muna ng Quadcom ang kanilang mga affidavit kung sino ang totoo at kung sino ang karapat-dapat na humarap sa Quadcom. So naduwag nga ba ang Quadcom? Hindi, may dahilan sila.
3 days before dapat magpaabiso na yung inimbitahan. Ang ginawa ni Panelo, sa Facebook Live pa siya nagsabi na darating si Digong. O hindi naman kaya natunugan kasi ng kampo ni Duterte na pinag-aaralang ikansela ng grupo ng Quadcom ang hearing bukas, kaya sila nag-anunsyo 1 day before at via social media pa na dadalo si former president. Dapat sumunod tayo sa regulasyon. Kung sinabing dapat 3 days bago yung hearing ay magpaabiso na kung darating, hindi po pwedeng a day before. Paano nga naman? Tulad niyan, last week pa pinag-aaralan ng Quadcom na ikansela ang meeting bukas dahil nga sa gusto nilang dumami pa ang mga witness. Pero siyempre, yan pong sinasabing na duwag ay conforme po kung nasaan kampo kayo. Siyempre, yung kampo ni Duterte sasabihin na duwag yung Quadcom. Dahil kung kailan naman nila kinumpirma na dadalo sila, saka naman nag-cancel ang Quadcom. Pero may dahilan po ang Quadcom na dapat 3 araw bago ang itinakdang hearing, dapat magpasabi na kayo. Pero ngayon na sinigurado na ng kampo ni Duterte na sila ay dadalo, aabangan po natin ang susunod na schedule. Wala na pong urungan ito unless magkaroon na naman ng dahilan ang kampo ni Duterte na hindi sumipot sa susunod na hearing. Kayo po, ano ang masasabi nyo? Naduwag nga ba ang Quadcom kung kailan naman kinumpirma ng kampo ni Duterte na dadalo sila? Although ang regulasyon po kasi, 3 days before the hearing, dapat magpaabiso ka na. Wala pong natatanggap na abiso ang Quadcom. So malamang kahapon na pagdesisyonan nila na ikansela, pero ang grupo nitong sila Duterte natunugan na ikakansela ang hearing, kaya via Facebook, sinabi nilang a-attend, kinumpirma nila ang pagdating ni Duterte, pero hindi naman po pala dapat ganun. Hindi daw dapat dinadaan sa social media ang confirmation. Wala pong natanggap ang Quadcom na kumpirmasyon. Nalaman lang po ang confirmation nung nag-live sa Facebook si Salvador Panelo. So, sino ba talaga ang naduwag? Yung hindi sumipot noong November 7, pero nandun naman yung mga members ng Quadcom, o yung ngayon, na nakansela na pero nagkumpirma yung isang grupo 1 day before the hearing. Comment lang po down below at magbabalik ang usapang Tito Manny. Diyos ti Agnina.